We praise your name, Lord God. Prince of Peace, Counselor, merciful, Son of God, Lord of hosts, conquerors, coming King and ever-living God, I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Prince of Peace, Counselor, merciful, Son of God, Lord of hosts, conqueror, coming King and ever-living God, I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Lord, I extol you. You are high above the earth, all creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Hindi po tayo nakaupo at pakibukas po tayo lahat sa ating Biblia. Sa ating Biblia sa aklat ng 1, First John, chapter 3, chapter 1, verses 1 to 10. Ito po ang nasa saan? Ang mga anak ng Diyos. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at yan nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, hindi ba nahayag ang pagiging kalagayan natin? Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong napalito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni makikilala man sa Kanya. Verse 7, Mga anak, huwag kayong palilang kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat simula pa'y nagkakasala na ang Diablo sapagkat naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Verse 9, Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binimula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. And last verse, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Ito po ang banal na salita ng Panginoon. Purihin po ang pagkabasa ng banal na aklat. Makakaupo na po tayo lahat. Happy Sunday sa ating lahat. Happy Sunday po. And happy Thanksgiving pa rin kasi November, no? Yan. Papuri sa Panginoon at Amen. tayo ay naparito muli. At bayaan niyo muna akong magkwento dahil bago tayo manalangin sa ating salita ng Panginoon na ating mapapakinggan, no? Tayong lahat, nung kumakanta tayo ay yung pagbibigay natin ng praise sa Panginoon ay tayo ay talagang nagagalak, no? Isipin natin yung mga nakaraan natin hanggang ngayon nandito pa tayo. Yun, pasalamat natin Panginoon, no? At mga kapatid, pag siyempre nag-Facebook naman tayo, every year na makita natin sa Facebook na Brother Ibo and Brother King, punta kayo sa mga nanay niyo. Punta kayo. Nakikita natin sa Facebook na happy birthday, di ba? Tapos nagla-like naman tayo.
Yun yung pasalamat natin as yung physical natin. Tapos, naalala natin yung mga magulang natin kung saan tayo nanggaling, no? Pero sa hapon na ito, yung salita ng Panginoon, siya yung magbigay sa atin na kung bakit siya ay ating alalahanin. No? At bago natin ituloy, mag-pray muna tayo. Yes, Father God, Ama namin na nasa kalangitan, Panginoon. Nandito po kami, Lord, na nagpupuri sa iyong kabanalan. Na ikaw ay dapat naming sambahin. Maraming salamat. And Lord, kung may hindi kami nagawa na hindi kayaya sa iyong paningin, Panginoon Lord, we ask for forgiveness. And Lord, we pray na ituwid mo kami, Panginoon. And we thank you for this day, for you give us that we came here for our purpose to worship you in truth and spirit. We thank you, God. And Lord, for the word that you will give for us for this afternoon, Lord, we pray for your blessing. And we pray na ito'y aming maintindihan. Yes. And we pray na ito'y aming isabuhay. Yes. And Lord, ganoon din sa aming mga pastors and pastora na wala dito. Lord, we pray kung saan man sila. Lord, give them protection, God. Yes. And Lord, bless this room for us. Let the Holy Spirit move for this time, for us, O God. Yes. And we thank you. In all of this, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Alalahanin natin mga kapatid yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin at nung tinanggap natin siya, no? Pero bago yan, may konting katanungan lang. Itaas po nga ang kamay yung anak ng Panginoon dito. Amen. Kasi titingnan ko yung hindi nakataas. Amen. Lahat ba nakataas, no? Kasi pag titingnan natin, mga kapatid, sa John 1:12, we have the right to be a children of God Amen. if hiniling natin sa Kanya na tanggapin mo ako bilang inyong anak. So we have the right, no? And sa mga iba, tulad ni Brother Angelo, na gusto niyang na gusto pa niyang makita natin sa John 3:5. Pag makita niya yung chapter 3 na yung pagtatanong ni Nicodemus, a Jewish leader, to Jesus na, Lord, paano ba ako makapunta sa kalangitan? At sabi ni Jesus sa kanya, sa verse 5 na, Must be born. you must be born of water and spirit so that you will enter the kingdom of God. Hindi kayo babalik sa tiyan ng nanay mo, sabi niya, sabi ni Jesus. Pero ito yung gagawin mo para ikaw ay mapabilang sa kingdom of God, sabi niya. Ay yung mga iba sa atin, talagang nagpabaptize sila para yung kasalanan nila is may lubog sa tubig. Amen? Amen. Pero iba-iba sa atin, may pumunta sa altar through the prayer or mag-isa ka lang. Tulad ko noon na sabi ko sa prayer ko, Lord, I repent for my sins and Lord, please forgive me and accept me as your child, sabi ko. At hindi lang yan yung nagawa ko sa Panginoon. Sabi ko nga tulad ni Brother Angelo, naisip na yung nanay niya, ayaw mo sa Pilipinas. No? Kaya
Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. No? And alam natin na wala yung pastors natin ngayon. At ito yung tis ng Panginoon sa atin kung kahit wala sila, kung magpuri pa tayo sa Panginoon. No? Kasi pag makikita natin sa Matthew 18, verse 20, "For there are 2 or 3 gathered in my name, there I am with them." Nandito ang Panginoon, nandito ang Espiritu, Holy Spirit para sa atin, no? Meron din yung sinasabi niya sa Hebrews na for some of other believer are gathering to worship God, na dapat kailangan din gagawin natin, no? Kaya sa oras na ito, siguradong masaya ang Panginoon para sa atin lahat, no? Mamaya or next year, lahat tayo gamitin ng Panginoon. Kaya handa-handa na kayo dyan. Okay? Kasi ba hinihintay nyo na? Ito yung title po ng ating, yung salita ng Panginoon. Being called children of God. Ito yung kasasalamat natin, no? Na nung we humble ourselves na, "Lord, forgive me and accept me as your child," sabi natin. And God accept us. No? And number 1 is the great love of God. So, ito na po yung pinakaunang verse sa ating passage. Basahin ko po, no? "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God. And what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope and purify himself just as He is pure." Bago yan, maraming salamat sa ulit sa pagbasa kanina, no? Titingnan natin yung pinakauna. What great love the Father has lavished on us. Super, no? Pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa ating mga nagdaan na buhay, tayo ay namuhay sa madilim. Nakakatakot na madilim. Hindi natin alam, nag-enjoy tayo, pero ang kaway ay hawak na tayo. Pero kaya ang isa dito sa atin, huwag natin sabihin na hindi ito nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Kaya ang pagmamahal ng Panginoon sa atin is a great love, no? Tinanggap niya tayo na anak niya, pero hindi pa tayo sigurado sa kanya dito. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. Kaya ba natin sa buhay natin na salubuhin natin ang Panginoon, ay kaya ba natin na yung si Jesus, makita natin na isa siyang pure, malinis,
walang kasalanan. Nagkasalanan tayo pero humingi tayong patawad, pero on the way na sa ating buhay na pagkakristyano, yung kanta kanina na little by little changes, tayo binabago ng Panginoon. Gagawin tayong lahat ay perfect. Kaya yung kanta kanina. No? At mga kapatid, huwag tayong magtaka kung itong sanlibutan ay ating ginagalawan ay parang hindi tayo kilala. No? Kasi naiiba yung action natin sa kanila. Ganyan ba talaga yung ginagawa natin? Minsan din sa akin, parang pero naramdaman ko yung conviction ng Panginoon na huwag yung mga ganun. Alam ko na naramdaman nyo din yun. Huwag mong gawin yan. Di ba? Basahin po natin dito sa 1 John 4:19 verse 20. Lahat po tayo. We love because He first loved us. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother or sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. So maliwanag po mga kapatid, no? Si John din ang nagsulat dyan. Ito palang pinapag-aralan natin is, ito yung time ni Jesus, sabi nila 2,000 years ago. And this was directed to all believers. And I think also that is directed to all of us. Wala naman sinabi dito na para sa mga Galatians, para sa mga Romans, wala naman. So it is directed to all of us. No? Ang Panginoon ang unang umibig sa atin, no? At inibig din natin siya. Pero kung sabi natin na mahal natin ang Panginoon and we hate our neighbor, parang wala ding silbi na hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya minsan may advice ang mga pastor sa atin na pray for your enemy. Noon, ako rin na nahirapan dito sa pray for your enemy. Bakit ipag-pray ko ang aking enemy? Kasi pero nung ito yung aking naintindihan, sabi ko, kasi ang Panginoon pala ayaw na akong magkasala. Para yung gumagawa ng masama sa akin, huwag kong susumbatan ng masama. I know na you know the verse na kung binatukan ng bato, pagtuin mo ng tinapay. Kung nagsabi sa'yo ng hindi magandang salita, huwag kang magsalita ng hindi magandang salita. Tahimik ka lang. Lalo sa mag-asawa, no? Marami bang mag-asawa dito? Hindi na lang. Dalag. No? Kasi minsan, hindi natin naramdaman pag yung dalawang magkasama palagi, yun kumikilos yung kaway para tayo sirain. Pero kung sa Panginoon yung buhay natin, maintindihan ang kanyang salita, yung Panginoon magbibigay sa atin ng kapayapaan. So, ang ganda yung verse na yan, no? So, yung gustong sabihin niyan, mahalin natin ang kaaway, we pray for them. Kasi pag titingnan mo bakit mo ipag-pray yung kaaway mo para di makakilala sa Panginoon? Di ba? Yan yung purpose nito.
Ito pa sa 2 Corinthians 5:21. Ako na magbasa para malakas. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Dahil kay Jesus na hindi nagkasala, siya ay nagamit sa ating lahat. At yung kanina nasabi ko na are a child of God, meron naman tayong response. Nagtaas tayo ng kamay. Dahil yung nakita natin na ang Panginoon binigay niya kanya kay sa isang anak. Grabing pagmamahal, no? Tapos, siyempre sa atin hindi natin magawa yun. Pero, purihin ang Panginoon. Sunday, nandito tayo, no? Hindi tayo napunta sa kahit anong lugar, sa anong lugar. Dahil ang Panginoon, siya ay buhay na ating pinaglilingkuran. Huwag niyo akong tulugan na. Alam niyo mga kapatid, ang kaaway laging nasa huli para mag-disturb po sa mga believer. Kaya minsan yung mga nasa likod, pag inaantok kayo, sabihin mo, Lord, tulungan ko pa rin yung antokin. Matawa lang yan, ha? Pinagkape mo si Brother Dodong para hindi makatulog. Pero tignan niyo si Brother Dodong. Matibay po yan sa ano. O, kahit mag-isa siya, alam niya na yung buhay na kanyang pinagsisilbihan ay buhay. Kaya nandito siya. No? Ito po yung na-cross si Jesus Christ na binigay ng Panginoon sa ating lahat. Yan po yung nakita natin na namatay. Siya ay naghirap para sa atin. Siya ay ating tinanggap, no? Kawa naman ni Jesus, no? Namatay para lang sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, noon marami akong kasalanan. Pero ito talaga yung nakita ko, si Jesus. Kaya ako nandito. At yung dalawang yan ay, siguro alam niyo yung kwento niyan na yung dalawa na nagkasala din na namatay, nakasama si Jesus. Yung isa, ini-insult si Jesus na kung talagang anak ka ng Panginoon, pababain mo tayo dito, bababa tayo dito at para tayo lahat mabuhay, sabi niya. He's insulting Jesus Christ. At sabi pa ng yung isa din, sabi niya na, Lord, alalahanin mo ako sa paradise. Yung isa, makita natin yung pagka-humble niya. Hindi niya in-insult si Jesus. Sa huling buhay niya, makita natin yung salvation niya na isasama ni Jesus. No? At sa atin din sa mga ating mga buhay na siguro pag Sunday may dumarating na parang tinatamad tayo mag-church. Hindi ako mag-church, punta na lang ako sa park. We are insulting God. Dahil sa buhay ko noon, pagdating ng linggo, masarap matulog. Basta linggo, parang kumikilos yung kaway na ayaw niya ako mapunta sa simbahan. Totoo po yan. Kaya sinasabi ko yung totoo. Kaya sa buhay niyo mga kapatid kong parang naramdaman mo na ayaw mong pumunta sa simbahan, malamig, mainit. Magpray ka. Dahil ang Panginoon ayaw niyang mawala ka. No? Manambahan sa Kanya. Sabi ko nung ginagawa ko yung passage na ito,
Bakit nandun ako sa harap? Noon is, ang hirap ko mapunta sa simbahan. Marami akong alibay. Kasi nagsisipag-sipagan ako para hindi ako mapunta ng church. Kaya sa buhay mo, kapatid, maalala mo ang Panginoon na yung tinanggap mo siya, tinanggap ka niya. Yan yung pasasalamat natin sa Panginoon, no? Kagaya ng kanina, every Sunday sa mga nagagamit dito na kumakanta. Hindi ko alam kung kahit babae kayo or sa mga lalaki na sa gitar, kung anong ginagawa nyo ng mga bisyo noon. Mga babae, wala namang siguro nagiinuman ng alak. Wala? Mga lalaki lang? Meron ba? Alcohol. Sabi ko nga, parang, nung nakikita ko sina Brother Angelo noon, silang mag-asawa tapos nagkintuman ni Brother Art. Hindi nga, nag-iinuman sila. Oh. Ako parang hindi ako maniwala. Kaya bait-bait. Sabi ko, di ba, nung una noon, tapos sabi ko, ang bait-bait, alangan mo nag-iinuman yun. Parang sabi ko sa sarili ko, oh, really? Totoo ba lang ilo? Kaya tingnan nyo, the old has gone, the new has come. No? Amen. Lahat tayo dumaan sa mga ganun. Yun sa mga kumakanta kanina, sabi ko, kung bakit sila kumakanta. Tingnan natin sa Ephesians, para naman yung Bible natin is mabuklat natin. Sa Ephesians 5, verse 18 to 19. In Tagalog ba yan, Sister Olive? Okay. Basahin mo para sa Chapter mga 5, verse ano po? verse 18 to 19. 18 To 19. to 19. Chapter 5, Ephesians. Okay po. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit, magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Sister Olive. Yan yung isang punan ko. Pero ang bawat isa hindi pa lang din kung ano yung mga ibang punan nyo, mga verses. Kung bakit yung mga verses nyo ay napalitan nyo ng pagkakanta sa harap. Na instead na nandoon kayo sa kadiliman, nandito kayo, makanta sa Panginoon. Di ba? Ang sarap kaya, ano? Amen. Kumanta sa Panginoon. Yung dating Eunice ay masaya na ngayon, di ba? Iba yung saya noon, iba yung saya ngayon. Ngayon, noon masaya ka, pero ibang kasiyahan yun. Alam ko kasi gawa ko rin. Oo. Pag nasa Panginoon tayo, araw-araw masaya. Iba yung saya kasi nagpupuri ka, tapos hindi ka magawa ng kung anong kasalanan, di ba? Kahit man meron, pero nandun yung Panginoon sa atin. Kumikilos palagi. Okay? At ito yung number 2, no? Avoid sin and walk through the Spirit of God. Huwag daw tayo magkasala. At sumunod tayo sa Panginoon. Basahin ko dito, no? Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins,
in him is no sin. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Pag makikita mo itong verse, ito ay masabi natin na righteous versus unrighteous. Or sabihin natin na God versus the devil. No? Bad. Good or bad. Mga ganon. Sabi sa Romans, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Yung kanta kanina na prelude ba yun, Brother Art? You are my master. Sabi ba yan? Prelude, no? God is our master. Kung tayo nagkakasala, sino yung master natin? Si Taning. Kaya remember, the devil is the father of all lies. From the beginning, is a liar. So ito yung bibigay ng encouragement sa atin kung tayo ay nagsisinungaling. Maisip natin na ang ating master ay the devil pala. Sa Piltin kahapon, na-teach yung palataya ko dito, Brother Art. Kasi yung score ko, sabihin natin na 1 to 10 yung exam namin, no? Parang 1 to 10 siya. Hindi, isinulat ni Brother Art, parang 8, ganun, no? 8. Pero ang alam ko talaga, 3 ang wrong ko, parang ganun. Tapos, parang 3 times, mikil siyang Panginoon sa aking isip na. Tapos, sabi ko, bukas pa naman ako magamit. The devil is the father of lies. Sabi ko, Brother Art, Pastor, yung score ko is 7. 3 ang wrong ko. Tapos naipunto ko kay Pastor. Oo, salamat kasi yung pinapag-aralan natin kung kahit maliit na bagay na pag sinungaling, kung ganun palagi yung ginagawa natin, parang wala lang. Parang hobby lang natin na ginagawa, no? Kaya kahit maliit, huwag tayo magsinungaling. At ako rin starting for this point. Pero hindi man talaga ako nagsinungaling. Yung hindi magandang magsinungaling tayo talaga is yung sabihin natin sa mga asawa natin. Sabihin natin na kahit sabi natin meron tayong nililigawan na iba, tapos sabihin natin sa miss natin, wala akong nililigawan. Yun ang hindi maganda. Sabihin mo yung totoo at magtulungan kayo. Yung temptation, Lord. Oo, para yung temptation lumayo. Oo. Vice versa yun, vice versa. Hindi ba sa ano? Nagawa ko ba yun sa Clarice? Maalala ko, nagawa ko nun. Sorry, siyempre lang. Bago natin ituloy, tingnan natin sa John 8:44. Basahin mo nga, Brother Art. John 8, chapter 8, verse 44. Ang diablo ang inyong ama.
At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa niyo. Siya ay mamamatay tao mula pa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Ika sa kanya ang pagsinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungaling. Thank you, brother. Di ba? Nakita natin. Sinungaling. Kaya pag nagsinungaling tayo, isipin natin, boy, hindi pala maganda ito. Ang Satanas pala ang aking tatay pang magsinungaling ako dito. Di ba? Unti-unti tayong babagoyin ng Panginoon. Praise the Lord. Pagkos ang gagawin natin ay pag makita natin sa 1 John 1:6. Ang sabi dito sa 1 John verse 6. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. Yun dun yung sabi dito. Tingnan nyo yung Bible nyo, baka iba yung binabasa ko. Doon yung matitis kung tayo gumagamit ng Biblia para hindi tayo maligaw. Ilagay natin ito sa buhay natin, being children of God na nandito tayo. Sabihin natin na nandito tayo, pero gumagawa tayo ng kasalanan. We are lying. Kilala natin ang Panginoon, pero gumagawa tayo ng hindi matuwid. Tayo daw ay sinungaling. Ang kailangan na gawin pala natin is yung sumunod tayo sa Panginoon as Jesus as the light in our life. Na yung kanina is Jesus is sinless. No? And ito rin yung sinasabi sa Galatians. Kay ano din ito, kay Apostol Paul din. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Ang ganda niyan pag mabasa niyo sa Tagalog, no? Yung gusto ng laman natin, no? Sabi ni Apostol Paul na sa mga taga-Galatians, makipaglakad sa Espiritu ng ni Jesus, si Jesus ang Espiritu. Kasi kung magpatuloy tayo sa Kanya, yung desire, yung ating laman, ay masabi natin na manghihina. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon sa atin is siya yung mananaig sa ating mga buhay. Kasi pagbalikan mo yung buhay mo noon, wala ka sa Panginoon, parang madali lang gumawa ng kasalanan. Pero kung nakay Kristo tayo, sa Panginoon tayo, siya yung tumutulong sa atin. Doon natin makikita na ang Panginoon, yung ginawa niya sa ating mga buhay ay it's a miracle. Minsan, meron tayong katanungan, pero sa ating paglakad, makikita din natin yung kung ano yung tinatanong natin, yung binabasa natin, natatanong din. At pasalamat tayo sa fellowship na ito na binigay ng Panginoon sa atin.
na binigay yung mga pastor sa atin na ng wisdom na tayo ay maturuan, na tayo ay mag-search ng salita ng Panginoon. To God be the glory, no? At alam niyo mga kapatid, pag gumagawa tayo ng kasalanan, yung Holy Spirit po ay, the Holy Spirit is grieving. Sa Tagalog yung, ano yung sa Tagalog yung mag-grieve? Nalulungkot. Nalulungkot na may mas malalim pa eh. Sinabi ni Sister, dadalamhati. Dadalamhati. Basahin natin sa Ephesians 4:30. Basahin ko dito sa Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Pag mabasa mo lahat yan, ang ganda yung sinasabi dyan. Pag tayo ay gumagawa ng kasalanan, yung Holy Spirito ay, the Holy Spirit grieves for us. Bigyan natin ng example, kunwari si, kunwari lang si Brother Art. Para maunawan natin. Kunwari, sinasabihan si Brother Ivo na hindi gumawa ng hindi maganda. Tapos, gumagawa pa rin ng hindi maganda si Brother Art. Alam mo yung mag-grieve na, parang gano'n. Ganyan yung Holy Spirit. Kaya pag tayo ay nakakasala, gano'n yung Holy Spirit sa atin. Nalulungkot din ang Holy Spirit. Kaya huwag natin kalimutan na pag may temptation, kasi pag nandito tayo sa sanlibutan, hindi natin nakikita ang kaaway kasi ito ay espiritu. Siya lang yung nanggulo yung ating kaisipan para tayo gumawa na may temptation. Lalahanin natin na malungkot ang Holy Spirito. At ang gusto ng Panginoon, huwag tayo gumawa ng kasalanan dahil pag tayo gumawa ng kasalanan, ang Ama natin is, alam niyo na. Pero okay, huwag kang matulog ah. Okay, guys. Video tayo muna ng konti para hindi tayo makatulog. Tayo muna, brothers and sisters. Ganun tayo muna. Barkin, tayo. Thank you, ne. Ganon din sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 6 from 9 to 10. Sabi dito, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Katakot, no? Basahin niyo sa Tagalog yan sa inyo. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither yung tuloy niyan, the sexually immoral, nor idolaters,
nor adulterers, sabi niya, nor men, no? Pagbasahin nyo sa mga una-una niya, mga wrong na ginagawa ng mga taga-Korinto noon daw, sabi ni Apostol Paul. Pero sa atin din, pag makita natin sa verse 10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor so will not inherit the kingdom of God. No? Itong pag-iinom. Sa yung buhay natin pero hindi natin alam pala ano. Muntik nang hindi tayo makapunta sa kung saan yung nandun yung Panginoon natin. Kaya gawin natin ang lahat, no? Para makaiwas na magkasala. Number 3 na tayo, no? Walking in the light. Tayo ay makipaglakad kay Kristo. Ito yung sa 7 to 10, basahin natin. Dear children, Do not let anyone use you astray. The one who does what's right, the one who does what's sinful is evil. Because the evil has been seen from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the children's work. No one who is born of God will continue to sin, because God sees to bring sin to them. They cannot go on sinning, because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love his brothers and sisters. di ba? Tayo ay pinapaalala ng Panginoon sa verse na ito, no? Pag makita natin, it's about God and it's about the labor. It's about righteous and it's about unrighteous. No? Kaya iwasan natin mga kapatid ang magkasala. Sabihin natin na hindi tayo nakakasala ng mabibigat na kasalanan. Pero on the way sa ating mga buhay, yung sa Galatians, yung dati nating inaano ng pastor sa atin sa Galatians 5, 22, and the other verses na nagsasabi doon na the fruit of the Holy Spirit. Yung may ibang word doon, tulad ng self-control and patience, minsan doon tayo nahuhulog. Pero kung pag-pray natin sa Panginoon na tayo tulungan, naniniwala ko na ang Panginoon tayo ay tutulungan. Kasi minsan, siguro sa ating mga buhay, nagagalit tayo. Sa akin din na-experience. Parang magalit ako pero parang nare-review ako na hindi maganda yan. Parang bigla na lang na ako itong mahimik. Nararamdaman ko yung pagkilos ng Panginoon. At para maramdaman natin, ipag-pray natin sa Panginoon na tayo tulungan. No? Kasi pag sabihin natin na simple lang galit, hindi naman siguro mapunta sa condemnation. Kung lumaki yung galit natin ay hindi na maganda. No?
Sabi sa Ephesians 5:8, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." Kaya? Kaya, no? Nasa madilim tayo noon. Pero yung gusto ni Apostol Paul sa mga mga Ephesus, mga Ephesians noon, mga believer noon, ganoon din tayo ngayon. Ang gustong ipahayag ng Panginoon sa atin is ipaglakad tayo sa Panginoon. Kasi si Jesus, siya ang ilaw. I remember the song, but it is Ilocano. Ano yung Stralis? Sa mga Ilocano, sino mga Ilocano dito? Brother Rendo? Marisa? Kunti lang, no? Bimaba ni Jesus, ito'y dagha. Ang muna, di ba na gana? Diba? Sa Tagalog, si Jesus daw ay bumaba dito sa sanlibutan. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Alam niya na siya ay pinadala ng Panginoon. Siya ay mamatay para sa atin. Ang gandang kanta yun kahit Ilocano. Walking in the light. Kung bakit minsan ang mga tao or ako rin noon sa 2 Corinthians 4:4, gusto ko lang may dagdag dito kasi ang ganda po. Sabi niya dito is uh, 2 Corinthians 4:4. Sige nga, Sir Olive, Tagalog, para maintindihan. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Yes. Ito po yan, no? Sa ating mga buhay noon. Sabi sa English, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers." Unbelievers, no? Unbelievers tayo noon. So that they cannot see the light of the gospel. Light of the gospel is our Bible. It's this like scripture. The glory of Christ, who is the image of God. Jesus is the image of God. Noon, hindi natin nakikita ang Biblia natin, kaya kung ano yung ginagawa natin, no? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Ito yun yung nasabi sa John. Then Jesus told them, "You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light, before the darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. We live in the light while you have the light, so that you may become children of light." When he had finished speaking, Jesus left and hide himself from them. Ito yung sinabi ni Jesus sa mga believer noon, mga tao noon, na si Jesus na ito, na-predict na yung kanyang pagkamatay. Na alam niyang may papako siya sa cross, na mamatay siya sa cross dahil sa kasalanan ng sanlibutan.
din tayo yung mga iba doon na yung sabi niya, yung while I'm here, yung light na yan is si Jesus. While I'm here, walk while you have the light. Makipaglakad ka sa akin, sa ilaw, para yung darkness na ito, ang pagkakasala ay hindi mananaig sa buhay mo. Sabi niya sa mga tao noon. Whoever walks in the dark does not know where they are going. Hindi nila alam kung ano yung pinupuntahan daw nila, kung saan sila. Yung nakakasala, yan yung ibig sabihin ng darkness doon. Walks in the dark. Yan yung gawa natin noon ng mga vices, mga pagkakasala, no? Believe in the light, sabi niya. So, salamat natin, no? Salamat. So, yun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa ngayon din na tuloy lang tayo. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Dahil kung bibitaw tayo sa Panginoon, ang diablo ang mananaig. Mga kapatid, sana tayo yung sabi ng mga ibang pastor, tayo sana yung uupak sa kaaway, hindi yung kaaway ang uupak sa atin. Ang ibig sabihin po noon is, hindi yung diablo ang mananaig, bagkus ang Panginoon ang mananaig sa ating buhay. Okay po? And ito yung nasabi din sa Romans kay Pablo din, no? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ito yung nasabi ni Apostol Paul sa mga taga-Romans noon. At kapag binabasa mo ang kapatid, yung puso natin is tumataba. No? Pero hindi tayo sigurado kasi pag basahin natin yung whole verses ang mga yan, may kailangan tayong gagawin. Ang gagawin natin is gumawa tayo ng matuwid. Kasi kung gagawa tayo ng kasalanan, palagi na lang, kailangan naman na hindi magalit ang Panginoon sa atin, di ba? Isipin mo na lang yung anak mo, magawa ng kasalanan palagi, siyempre magagalit ka. Diba? Ganoon din yung ama. Kasi yung gusto niya, ang Panginoon ay kapag mawala tayo sa mundong ito, mapunta tayo sa kalangitan. At yan yung hope natin as a believer. We have hope na wala tayong condemnation. But remember, kung hindi tayo pure na tulad ni Jesus, alanganan tayo. Yung sabi ko kanina na we live as pure, na kung nagagalit man tayo, wag nating gawin na palagi na lang gano'n, na tayo nagagalit. Pero ang Panginoon, pasalamat tayo na malaki yung ginagawa niya dito sa fellowship na ito dahil tayong lahat ay binibigyan ng unity sa ating mga activities. Kumikilos talaga ang Panginoon sa ating lahat. Meron man minsan na iba yung opinion natin, but nandun yung Panginoon na nagtutuwid sa ating lahat. No? Nakalimutan ko yung sabihin ko sana doon sa naka-cross na si Jesus. Yung insult, the one is insulting Jesus Christ. Sa ating family, siguro si Brother Raymond na lang, tanong ko dito. Sa inyo ni Mrs. mo, sino yung parang yung pananampalataya is ano siya? Mas malakas. Ikaw? Ikaw, Brother Raymond? So, Brother Raymond daw, no? Sabi ni Jesus na kahit hindi magsimba yung isa, kung ikaw ay malakas yung palatang, magsimba ka.
Sabi ni Jesus, di ba, anong verse ba yun na, kaya mo bang iwanan ng pamilya mo para sa akin? Ibig sabihin yun, kung tinatamad yung asawa mo magsimba ka. Eh, ipag-pray mo siya. Kung marami siyang alibay na hindi mapunta sa church, ipag-pray mo siya. Maniwala ka sa Panginoon. Yung prayer mo na yun is, yung promise ng Panginoon ay sagutin niya ang kanyang prayer, yung prayer. Dahil ang Panginoon ay minahal tayo. And bago natin mapunta sa susunod, sa Ephesians 5 verse 16, sabi po dito, making the most every opportunity because the days are evil. Ibig sabihin, gawin natin ang lahat. Mag-exert tayo ng effort na sumunod kay Kristo. Dahil noon, sinabi ito na saan na yan? Because the days are evil. Noon pa sinabi ito. At makikita natin ngayon na parang palala ng palala. Pero yung sa devotion namin kanina sa Eunice, nagkwentuhan kami sa devotion na about kung anong nangyari sa Japan. Sabi namin, buti nga na lang na nandito tayo na nagsisimba. Para kung ano man yung problema, kinakaya natin. Kaya makita mo yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Kung wala ka sa Panginoon, wala. Buti na lang. Salamat sa Panginoon, no? Bluetooth disconnected. Ito yung sabi sa 1 Thessalonians. Basahin natin. For yourself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will meet the Lord forever. So, ang bilis po. Yan yung conclusion, no? Hindi lang nakalagay. Ang ganda po siya, no? Meron tayong hope. Meron tayong hinihintay. Kaya yung kung ano yung nangyayari ngayon, remember na we are just temporary in this world. At yung totoong bahay natin ay sa kingdom ng Panginoon na ating sasalubungin. At kapag makita natin itong iba, bumalik. Yan si Jesus. Nating hope. Ma-imagine mo yung kalangitan. Nandyan na bababa. Kung maabutan tayong buhay, kailangan na manatili tayo na mamuhay ng matuwid. O sabihin natin na banal. Yung last namin sa Philippines about holiness. Explain ni Brother Angelo. Connected sa ating
message ngayon, no? Malinis kabanalan. Ibig sabihin ay huwag tayong magkasala. At bago natin ituloy, yung kabuuan nito is ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Binigay niya ang kanyang kaysa isang anak para sa atin. Tinanggap natin siya. At yung gustong sabihin ng passage na ito is tayong lahat ay magpatuloy na mamuhay as righteous. Iwasan natin na magkasala. Para yung Bluetooth connected. ninanais natin na salubungin ang si Jesus pagdating niya. Or mamamatay man tayo. Kasi yung maunang gagawin niya, maunang muna yung mga patay bago yung mga buhay. So, yun ang mensahe na huwag nating kalimutan na walang bibitaw. Sabihin mo sa katabi mo, walang bibitaw. Walang bibitaw. Walang bibitaw. Walang bibitaw. Sa hindi nakaintindi, huwag kang bibitaw, magpatuloy ka sa Panginoon. No? Amen. Para paglaki mo, hanggang sa paglaki mo, susunod ka sa Panginoon. Ba? Lalaki. Bago tayo mapunta sa ating naawitin, maraming salamat mga kapatid at kahit anong mangyari, nandito tayo nag-worship sa ating Panginoon na siya yung nagbigay ng ating mga buhay. And I forgot to say na I'm here to humbly before God. I'm here to humbly in front of you na huwag niyo akong tingnan yung alam ko naman na yung tinignan ninyo is yung salita ng Panginoon. Pero wala naman siguro akong nasaktan sa inyo. Ang meron man, pag-pray mo ako, I will pray for you. Okay? God bless, no? And tayo pong lahat ay tumayo. Ibigay natin sa Panginoon yung ating totoong pag-worship sa Kanya. Dahil ang Panginoon, binigay niya ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. Then through the